alis doon sa alalahanin sa buhay, dapat hindi yung mga alalahanin sa buhay ang ating iniisip. Dapat ang iniisip natin ay kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ang sabi nga ng Bible, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi humahabig man, o kayo nagtitipon sa kamali, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ito yung binabanggit natin kanina. So, makikita natin ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Kung tayo ay marunong kumilala sa kakayahan ng ating Yahweh o Shaddai, titiyakin ko po sa inyo, mawawala ka sa pag-aalala sa buhay. Mawawala ka sa pagkabalisa. Kasi, alam naman natin, paulit-ulit natin itong naririnig, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ni Yahweh El Shaddai. Amen. Kahit sa sakit at karamdaman, ang hindi mapapagaling ng tao, mapapagaling ng Diyos. Amen ba? Amen. Ang tao lang ang masyado nag-aalala. Kaunting sakit lang, ang sasabihin, may cancer ata ako. Sumakit lang ang tiyan, anong sasabihin? Naku, may ulcer na ata ako. Pinagmumunahan ng Diyos. Nawala na ng pera, naku, maghihirap na ata ako. Enjoy niyo ang buhay kasama ang Diyos. Tama po ba? Amen. Huwag kayo mag-alala. Kasi, kung pinapahalagahan natin ang kakayahan ng Diyos para sa atin, di ba sabi nga natin kanina, wala namang ibon na konfine ng ospital. Kayo nakakita pa kayo ng ibon na konfine ng ospital? Aso mayroon pa. Kasi dito mahalagang aso. Dito walang alaga ng aso. Pinapakaswerte nyo naman. Isipin nyo, aso nilalagaan nyo, sweldo pa. Sa mata sa Pilipinas, ang aso kinakatay. Ginagawang pulutan na manginginom. Dito, aso, kakabitan pa ng ano yan, ng distortion. Anong tawag yun? Para mamonitor ka. Tracker. Para alam kung nasaan sili mo, aso lang yun. Para malaman kung saan ka gumagala. Samantala sa Pilipinas, ang aso pag-alagala, bahala ka. Kung umuwi ka, kaya mo, ha? Pero ang aso sa atin, alam niya kung saan siya nakapitol eh. Tama ba? Nakat hindi mo siya naalagaan,